Update tayo sa lagay ng traffic dito sa Metro Manila, 6 na araw bago ang Pasko. Kausapin natin ang Director for Traffic Enforcement Group ng Metropolitan Manila Development Authority na si Attorney Vic Nunez. Welcome po sa Balitang Hali, Attorney. Yes, magandang tanghali po Sir Rafi at magandang tanghali sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, last weekend na po bago yung Pasko. Kumusta po ang inaasahang trapiko sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila? Yes, Sir Rafi, we're expecting ngayong Thursday, Friday, and Saturday magpipik yung volume ng mga vehicles and talagang ito naman po yung panahon na maraming uuwi sa kanilang probinsya. Punuan na ang mga pier, mga provincial bus terminals, and even airports. So, ine-expect ho natin yan and ngayon din pong mga susunod na araw, mostly yung mga Christmas parties sa iba't ibang lugar. Sa inyo pong obserbasyon, tuwing anong oras ba kadalasang bumibigat yung daloy ng trapiko o buong araw na talaga? Actually, may mga oras na magaan, especially in the morning. Pero talaga yung peak ng traffic wherein talagang medyo matindi yung buhos ng sasakyan, it would start at 4 p.m. hanggang mga 9 to 10 p.m. Especially sa mga major thoroughfares along EDSA, C5, Commonwealth. Sa ngayon po ba, epektibo pa rin yung mabuhay lanes? Yes, very efficient naman ho siya because every day we're clearing those alternate roads para hindi nga masyadong bumigat ang mga major arteries, major roads natin. That's why yung Special Operations Group namin, araw-araw, morning hanggang hapon, nag-ooperate po sila dito to encourage our motorists at yung ating mga kababayan na gamitin ang alternate roads na ito, yung mga mabuhay lanes because most of these mabuhay lanes are leading to big malls sa buong Metro Manila. This from Pasay, Parañaque up to Quezon City. So kung alam nila kung saan yung mga mabuhay lanes na clear naman namin na araw-araw, mas makakatulong mo ito sa kanila. Bakit po sa mga piling araw lang yung suspension ng expanded number coding scheme? Well, as a matter of policy, ang MMDA would lift the UVVRP on regular holidays or special holidays. Yung mga December 24, 25, December 30, and 31, kasama na rin po yung araw ng January 1. Yun po ang pinili namin because these dates are declared holidays. And mahirap po kasi pag nilift natin yan, na hindi holiday kasi expected rin natin December 22 or 23 and 26 mga balik probinsya or pauwi ulit ng mga probinsya, mas makakadagdag ho sa pag-congest ng traffic if ililift pa natin yung number coding scheme sa mga araw nito. That's why the Chairman Don Artes, ito naman ho talaga yung polisiya namin. Ito ang dineklara ng aming ahensya na lifted ang coding sa 5 araw na ito. Opo, may mga paraan pa po ba kayong tinitingnan para makatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa mga ganitong panahon? Yung pag-commute po ba, ini-encourage nyo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga dumadaan lamang sa mga major thoroughfares? Yes po, nakikita naman natin na marami na rin nagtatangkilik ng bus carousel along EDSA, MRT and LRT because medyo yun pa rin ho talaga ang mas mabilis. That's why makita naman natin na ang mga tumatangkilik ng bus carousel ay pahaba rin yung pila because kahit papano yun pa rin ang mas nakakatulong at mas mabilis na sakayan ng ating publiko. So we're encouraging them instead na gumamit ng private vehicles, tangkilikin natin yung LRT, MRT and EDSA bus carousel. Pero lumalabas po talagang tiis-tiis muna in the coming 4 days dahil nga inaasahang magpipik para ngayon yung trapiko. Yes, Sir Rafi. That's why Sige we're po. appealing. Talagang kung hindi naman ho kayo makakayos magdala ng sasakyan, please plan your travels ahead of time at magbaon ng mahabang pasensya and make sure that your cars, yung vehicles na gagamitin nyo are roadworthy kasi yung mga nasisira ang sasakyan ay sagabal pa rin ho ito sa ating mga kalsada. At Okay. marami tayong insidente na namomonitor na maraming stalled vehicles along major thoroughfares that also leads to added traffic jam and congestion. So make Sige. sure that
all your vehicles, lalong-lalo na yung luluwas ng iba't ibang probinsya, ay siguraduhin nasa maayos na kondisyon po. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi, and magandang umaga po. Si Attorney Vic Nunez ng MMDA.